Ano mga balita ngayon galing sa CDA, Deputy Administrator? Actually po is, yung pinag-uusapan nyo ngayon, medyo nakikinig po ako kanina. Bago ko ipunta doon sa ating pong update, ano po? Opo. Aha. Ito po yung HMO ay isa nating ipinapanukala sa ating mga magsasaka, particularly yung ating mga coconut farmers. Kasi po may programa sa coconut, ano po? Yung sa FIDP. Na sana itong mga kooperatiba na under HMO at saka yung mga hospitals natin, i-mainstream natin dito sa pagtulong sa ating mga magsasaka. Lalong-lalo na yan patungkol sa health. Hindi lamang dapat PhilHealth ang umalalay sa ating mga magsasaka, kundi po itong ating mga kooperatiba na merong programa sa kalusugan. So pwede naman po may pondo naman. Ang problema lang siguro yung ating policy environment, kailangan na maiayos ng konti kung paano ma-mainstream po na tutulong itong ating mga HMO cooperative at yung mga cooperative hospital sa ating pong magsasaka. So mula po dyan ay akin po kayong i-update sa mga nangyayari konti sa Cooperative Development Authority, particularly kung paghahanda natin ng agri ecosystem na tinatawag. Kung dahilan po sa direktiba ng ating pong Pangulo na palakasin ang mga kooperatibang pangmagsasaka at sa agrikultura, ay ang ating pong Board of Directors sa pamumuno ni Joseph Incabo ay naglunsad po ng mga workshop sa panloob ng Cooperative Development Authority upang sa ganun ay ihanda natin ang framework on agricultural cooperative. At bilang unang pambungad na salbo po ng aming pong paghahanda para sa framework na ito ng agri-ecosystem ay noong August 23 at 24 ay nagkaroon nga po ng workshop at tinitingnan natin dito, linabas ng ating pong Chairman Incabo, ang kanyang perspektiba patungkol po sa pag-strengthen ng tinatawag nating ecosystem ng agrikultura, particularly itong agriculture cooperative. At inilatag niya po dito na sa pangkabuuan, kailangan magtulong-tulong yung government agencies, particularly sa programs, projects, and activities. Hindi dapat maghiwa-hiwalay yung approach para sa agricultural cooperatives. Kasi po, kailangan talaga ng tinatawag natin na convergence, synchronization ng ating pong pagsisikap. Pagka napabayaan po na ang mga government agencies ay nagkakanya-kanya sa pagtulong sa mga agricultural cooperative, ay lalong mahihirapan ang ating pong mga magsasaka. Sapagkat sa dami-dami ng government agencies, tapos iba-iba ang period of intervention, iba-iba ang intervention na ginagawa, ay iisa lamang naman po yung kliyente, di po ba, yung agriculture cooperative. So kailangan magkapanabayan ito at ma-synchronize. Nang sa ganun ay mas organized, mas systematic. Tinawagan din po natin yung mga government financial institutions kasi nga po may mga requirements na kailangan magtugma sa requirement din ng Cooperative Development Authority. Halimbawa, kailangan magpautang, kung halimbawa ay magpapautang po sila sa agricultural cooperatives, dapat yung mayroong tinatawag tayong Certificate of Compliant. Minsan po kasi may mga nabibigay na nagbibigyan ng tulong na hindi pala compliant. So, kailangan mag-usap din ang CDA at saka yung mga GFIs. And nakikita rin po natin dito sa paglalatag ng perspective ng ating pong chairman na kailangan ng tulong hindi lamang ng lokal na distributors pagdating po sa tinatawag nating value chain, kundi pati international dun sa market ng kanilang produkto at saka maging ang input. So kinakailangan din magkaroon ng synchronization of approach, hindi lamang kanya-kanya din, kailangan maiayos natin yung pasok ng tulong ng iba't ibang yung pwedeng mag-distribute ng cooperative products, agricultural products, patungo sa consumers. And then, hindi natin kinalimutan na kailangan din ng tulong ng academe, kagaya ng University of the Philippines. May mga teknolohiyo po silang pwedeng ibigay sa ating magsasaka. Bagamat ginagawa na po nila ito,
ay kinakailangan makakita pa tayo ng ibang mga partner sa academies, kagaya ng UP, CLSU, at iba pa po. At kailangang paigtingin po yung tinatawag nating information technology platform. So mula po doon, doon po yung kapaligiran, kumbaga po, ng ating pong mga agricultural cooperatives. At mula po doon ay magkakaroon ng mga enabling yung pagsasakapangyarihan nila or pagpapalakas ng mga activity para po may ayos yung medyo hindi magandang imahe or yung pong tinatawag nating value chain, no, yung production from production patungo po sa sa logistics and distribution, processing papunta sa consumer. Medyo natatalo ang ating pong mga agricultural cooperatives, ang ating mga magsasaka sa tinatawag nating middleman. So, yung environment na yon ay gusto nating pagsama-sama mailinaw nang sa gayon yung approach ng Cooperative Development Authority sa agricultural cooperatives, particularly in compliance doon po sa zona ng Pangulo. Kung narinig niyo po ang zona ng Pangulo na kailangan palakasin ang mga agricultural cooperatives para nang sa ganon ay magkaroon tayo ng tinatawag na food security and self-sufficiency. Kailangan po yung mga organisado at systematic na pagtutulungan nitong mga grupo na ito. At mula po doon sa workshop na yon noong August 23 to 24 ay naglunsad po kahapon. Nagkaroon po kahapon ng pagmi-meeting o konferensya ng National Committee on Cooperative Development, yung NCCCD. Particularly yung Agriculture and Industry Committee ng NCCCD. Ito po ay mga government agencies na kasama ng CDA sa cooperative concerns. So medyo malawak-lawak po ito. This is 26 government agencies, pero mga 8 government agencies ang kasama sa committee na ito, yung Agriculture and Industry. At mula doon ay pinag-usapan po itong ecosystem na ito at pinalawak po ang aming napag-usapan doon. At nagkaroon ng commitment na sumuporta ang mga 8 government agencies po yan. Nandoon ang DOST, ang PhilMet, ang PFDA, yung Philippine Fisheries Development Authority. Nandoon po yung Philippine Industry. DTI, Department of Trade and Industry. Nandoon po kasi kailangan sa value chain na tinatawag. DTI nga. At iba pang government agency. Nandun din po ang PCA. At iba pa. At nag-usap-usap patungkol po sa ito. Ito na po ang unang salbo ng stakeholder engagement ng Cooperative Development Authority. Batay po sa workshop na ginawa. Ito na po yung unang stakeholder engagement. At yun pong ang inilatag po natin doon ay yung ecosystem na tinatawag at kung paano natin mapagsasama-sama yung effort based on mandate, yung tinatawag nating whole of government approach. Ganun pa rin po yung track ng aming usapan. Based on mandate, ano ang pwede nating pagsama-samahan. So mula po doon ay pag ilinatag namin yung framework for agricultural development of cooperative agriculture, agri-coop. At yun nga po, nagkaroon ng commitment at nailalatag ito sa kabuuan ng National Committee for Cooperative Development sa kabuuan upang sa ganun magkaroon ng mas malawak na constituency ang ating pong agricultural cooperative development framework or yung ecosystem na tinatawag. So ang unang-unang matingkad na usapin po doon ay magkakaroon po ng mas matibay na memorandum of agreement ang bawat ahensya na makakasama po dito upang sa ganun, for example po, yung PTTC, ang kanila pong nakitang pwedeng i-commit ay yung tutulungan yung mga
agri-co-op natin from end to end, no, sa value chain process po, sa supply chain process. Doon pa lang sa production ay pwede nang tumulong ang PTTC in terms of trade. Yung kung paano padaluin po yung produkto ng ating mga magsasaka at kung paano maghanap ng market. So mula po doon sa production pa lang, pwede na po silang umalalay hanggang sa logistics and other distribution process, hanggang sa processing, hanggang sa marketing and sa consumers, sa end consumers po. Pwede nilang pinapanukala nila na tutulungan nila ang mga kooperatiba, hindi lamang po locally, kundi baka pwedeng maghanap tayo ng halimbawa po sa inputs, baka pwedeng maghanap tayo ng mas mababang cost na input ng mga agricultural, mga pataba, mga pestisidyo at iba pa. So yun po yung sinasabi po ng PTTC at maganda ang diskusyon po kahapon, maging ang ating pong chairman at ang ating board of directors ay nandoon at welcome development ito sapagkat ang PTTC po ay hindi gaanong napapansin sa ganong aspeto, yung trade and procurement. Isa po sa napag-usapan din ay yung pagpapalakas sa kooperatiba bilang supplier. Alam niyo naman po, ito pong kasi sa pagtataya ng DOST kahapon, nakita po nila na at saka ng DTI po, nakita po, nandun po ang DTI, ano po, ang ating mother agency. Sa pagtataya po nila, yung institutional buyers ang missing. Lagi, pagkahalimbawa, nagkaroon po tayo ng trade fair. O itong mga ginagawa natin sa trade ng agricultural products. Ang napapansin po nila, individual walk-in buyers ang atin pong na-attract. So, ang problema po doon, walang institutional buyer. Walang organized buyer na mag-o-order ng merong repeat orders, kumbaga. At magiging institutionalize yung pagbili sa ating magsasaka. So, kinakailangan palakasin daw po itong area na ito upang sa ganun ay magkaroon talaga ng meron talagang sure market ang agricultural products and other cooperative products. So yun po ang isang pinag-usapan po at isa pong aayusin sapagkat kailangan patatagin talaga yung kooperatiba bilang supplier, halimbawa po ng government supplies, yung mga common supplies, for example, yung mga walis tingting o yung mga food para sa food packs. Pero kailangan turuan ang ating mga kasamahan sa kooperatiba na mag-procure sa government. Alam niyo naman po, alam po natin na merong procurement process, may mga PhilJet. So kailangan po asikasuhin yung kooperatiba. Okay, palakpakan naman dyan, GM. Malakas na palakpak at talagang ito yung hinihintay natin Isigawan pa. na mga initiative galing sa ating pamahalaan na ito yung nakikita natin na sasagot sa problemang inaharap ng ating mga magsasaka na binabarat talaga ng mga middleman. May itanong ko lang, Deputy Administrator Ray, kung yung DITC ay kasama doon sa 8 nabanggit mo na mga government agency na miyembro nitong grupo na susuporta doon sa ating sektor ng agrikultura? Bagamat hindi po sila kasama dito dun sa nag-usap na committee po ito, subcommittee pala po ito, no? Subcommittee ng NCCCD. Kasama po sila sa NCCCD, no, na tinatawag yung pong pinaka-mother organization, mother committee, yung National Committee for Coordinating Committee for Cooperative Development. Kasama po sila at importanteng bahagi po sila dahil po sa data. Yung pong ko po kanina, big data din. Dep, isa pa, if I may recommend, yung DICT kasi ay malaki yung papel na gagampanan niya
para ma-bypass natin yung middleman between dun sa producers at saka sa marketing. Kasi ang nakikita natin dito, kung mapag-aaralan lang ng DICT na mag-develop ng isang app na kung saan yung mga miyembro doon sa app na yon ay yung agricultural producers natin at saka yung marketing. So magpapanagpo na sila doon sa app na yon, parang yun ang magiging center of collaboration nung mga nasa producer sides at saka doon sa marketing side para sa ganun ay pwedeng i-akyat yung gate price ng mga agricultural product natin, and at the same time ay may baba naman natin yung price doon sa yung sa marketing price naman. So yun ang nakikita ko na pwedeng pag-aralan pa rin ng DICT na baka in one of your meetings DEP is maipanukala na matingnan yung part ng app. Kasi alam ko naman maraming mga universities and colleges na nasa into app development na pwede maging partner para ito ay gawin ito na programa ng gobyerno. Kasi ito yung nakikita kong pwede mag-bypass talaga nun sa mga mapagsamantalang mga middleman DEP. At Yes, sir. yun lang ang nakita ko na baka pwedeng maisama doon sa mga discussion na DEP. Sir, maganda po yung nasabi nyo sapagkat meron ang CDA po, ang Cooperative Development Authority, sa tulong din po ng DICT, ay nakadevelop po ng tinatawag na online cooperative marketing platform. Opo. Yung Co-op Biz na tinatawag. Meron na po tayo, it can be accessible. Kaya lang, kailangan talagang palakasin ito sapagkat ang sa unang implementation po nito, last year and the last year, ay non-cooperative, non-food products. So kailangan lang po ito i-calibrate at i-include ang mga agricultural products. Doon sa po natin, doon sa online marketing. Pero meron nang nauna yung bigas, meron na po, kaya lang yung medyo may packaging na maayos. So but kailangan pag-usap-usapan pa po ito, kailangan pa ng tulong ng DICT at iba pang ahensya ng gobyerno, kagaya po siguro ng DTI, para mapaganda pa at ma-include ang talagang yung agriculture products natin mula sa mga agriculture. Okay, bago ko po ibigay kay GM yung mikropono, itatanong ko lang, i-request ko lang DEPA na baka through you, kayo naman po ay nasa CDA, ay baka pwede nating maimbitahan yung mga stakeholders dito sa committee na ito na makasama natin sa ating palatuntunan. Kung mayroon po kayong mga contact number nila, baka pwedeng ma-share sa amin. Kami na po yung mag-invite sa kanila para itong mga bagay na ito ay napag-uusapan at mag-trigger ng interest ho talaga sa ating mga kabayan na ang gobyerno ay merong ginagawa sa problemang hinaharap nila. Kasi in the absence of relevant and yung mga timely na mga information, ang pakiramdam ng ating mga kabayan, yung gobyerno ay nagpapabaya. Pero ito, na kung hindi mo na ibalita ito, DEP Administrator, ang tingin namin ay walang ginagawa yung gobyerno. Yung pala is konkreto yung programa natin. So ito yung palagi namin sinasabi ho sa mga nasa public information natin na yung kanilang napapakinggan, pinag-uusapan doon sa 4 na walls ng kwarto na kung saan sila nagkakaroon ng meeting. Sana ma-share ito sa ating mga kabayan. And we are very happy, DepAd, na itong magandang balita na ito ay binuksan mo dito sa aming programa. It's a good news talaga na naka-inspire sa akin, and I'm sure hindi lang ako kundi yung mga makakarinig itong programang ito ay matutuwa sila sa ginagawa ng ating pamalan. So, GM. Yes, sir. Kasama po ang DND sa NCCCD. Kasama rin po ang Department of National Defense. So, sige, sir, we will coordinate with you on this matter and i-con po natin, mag-exchange notes po tayo para po sa ikalalawak ng impormasyon para sa ating po mga kababayan. Maraming salamat. GM, mayroon ka ring tanong? Meron sir, meron lang ako i-clarify mga bagong kataga sa aking pandinig. Baka kasi sa panahon ngayon, lalo na't panahon ng mga makabago, ano ba yung DepEd, yung institutional
buyers. How would you elaborate this para doon sa ating mga naghahanap ng kanilang magiging negosyo sa pagkakataon po nito, yung gusto rin nilang kumita? How could they be, paano ba sila magiging maituturing na isang institutional buyer or paano sila mag-uumpisa? At ano ba yung mga po pwede nilang bilhin? Opo, itong pangunahin sa itong institutional buyer na tinatawag po natin, ito po yung mga establishmento na pwedeng pagbentahan ng mga produkto ng ating pong mga agricultural cooperatives at iba pang kooperatiba. Kagaya po halimbawa, hospital, yung mga hospitals po, meron po yung mga nutritious food para sa kanilang pasyente. Sa halip na kung saan sila bumili, baka pwede yung mga gulay ng ating pong mga farmers ay sila na ang bumili sa yung mga hospitals. Hindi na po tayo lalayo yung ating pong cooperative hospitals. Baka pwede naman yung product ng agricultural cooperatives ay sila na po ang bumili. So, at iba pa pong mga establishmento, kagaya po ng mga government offices, yung ating pong iba't ibang ahensya ng gobyerno ay pwedeng bumili sa mga produkto ng ating mga kooperatiba. Kagaya po ng kinakailangan nila ng walis. Huwag na po na lang silang bumili sa China, kundi sa mga agricultural cooperatives po natin na gumagawa po ng mga walis, ng mga panlinis na galing sa mga raw materials na nandito lang sa paligid. So, yun po yung mga napakaraming institutional buyers natin na hindi lamang walk-in dapat, hindi lamang personal lang ang transaction, kundi organizational na po. Organization to organization ang ating pong gustong gawin sa ating pong mga marketing transactions para po sa mga kooperatiba. So, ito po sa aming term, captive market. Ibig sabihin, sila na yung direktang pagsusuplayan mo, kausap mo na. Ano? Hindi kaya lang, how do you see it will happen? Kasi papaano pong proseso nakikita din nyo dito? Sino ang mamamagitan para po sa mga kooperatiba at mga ganitong pribado o kaya ay mismong cooperative institutions na siyang tatangkilik sa produkto ng ating pong mga kooperatiba, na mga farmers cooperative? Opo, may nakikita po tayong mahalagang player dito. Unang-una po, of course, ang ating pong Cooperative Development Authority. At ito po ang grupo ng mga ahensya ng gobyerno na nag-uusap-usap under the National Coordinating Committee for Cooperative Development or NCCCD. Mahalagang mag-usap-usap itong mga ahensya ng gobyerno. Of course, kailangan din po natin ang DBM, ang Department of Budget and Management, kasi meron tayong GPPB, yung Procurement Board, ay sa kanilang pong opisina, at maging yung tinatawag nating PhilJeps, kung papaano maging kabahagi yung CDA o yung kooperatiba sa procurement process ng gobyerno, na pwede po na lang gawing mas simple kesa sa procurement po ngayon na medyo technical. Pwede silang mag-issue ng mga policies para nang sagon medyo gumaan ang procurement process para sa ating mga kababayang magsasaka. Particularly po itong mga kooperatiba natin. Tama po so, yun. dapat usap po ang mga government agencies dito. Kasi doon na lang sa pagrehistro sa PhilJeps, hindi ganun kadali eh. Although sabihin mong online. Kailangan mag-usap. At of course, hindi kakalimutan yung kooperatiba. Marami po kooperatiba na pwedeng institutional buyers ng ating mga agricultural cooperatives. Yun. So, sana nga unang-unang gawin ho natin yung pagpaparehistro na lamang ho ng mga kooperatiba dito sa PhilJeps. Kasi yan ang unang-unang requirements para sa government procurement process, hindi ba ga? Kailangan, plus sana naman kung sino man yung gumawa niyang PhilJeps na yan, kung sino yung developer na yan, pagka yung unang yung first time registrant, ako one time I was in Batangas, yung mga kaibigan ko doon, tinulungan ko mag-register. Naglakas loob ako kahit di ko alam kung paano. So naka-register naman kami. Kaya lang wala man lamang acknowledgement na you have this registration number. Anong patunay namin na kami rehistro o rehistrado? Walang ganun eh.
Walang certification man lang. Sana naman ay yung mga first-time registrants ay meron ding natatanggap na ganun. Dahil magkakaroon ka lang ng ganun, kapag ka ikaw ay premium registrant na, yung ikaw ay more than 10 million na ang iyong transaction sa gobyerno. Pero pag maliit pa, wala. So, paano? Gusto kong makipag-usap sa gobyerno. Gusto kong mag-bid. Pero hahanapan ako ng PhilJobs. Meron ka na bang PhilJobs? Meron na po. Ganun lang ba kadali yun? Ay pwede naman pala hindi magparehistro. Sabihin ko lang meron ako eh. Hindi ba ga? So doon sa mababa. So sana naman pagpapin po natin ang ating mga kasamahan sa agency sa para sa PhilJeb, sa procurement board para po sa PhilJebs kung papaano. Pero meron po silang reforma po ngayon na ginagawa. Ini-include nila yung kooperatiba sa database nila, sa system. At at the same time, meron pong community procurement na tinatawag. Ito po ay, kung hindi po tayo nagkakamali, may part ng EPAP, yung EPAHP, yung Enhanced Poverty Alleviation Program ng ating pong gobyerno, ay sama-sama rin po yung ating government agencies yan para nang sa ganun, maging maayos yung procurement at mas kakayanin natin mula po sa mga maliliit na associations at saka mismong kooperatiba po. Yung mga yung mga constructions yung mga suppliers na ang produkto yung construction materials, ano? Ng mga kooperatiba. Mukhang may policy reform na kinakailangan po dyan sapagkat mukhang kailangan pang ayusin po yung pagpa-participate ng cooperative sa construction. Meron pong another government agencies na in charge. Agency. Umaasikaso po sa construction na cooperative. So priority natin ngayon ay mga farmers cooperative. Yun ang ating tinututukan sa ngayon. Nabanggit nyo kanina, Sir Elevaso, etong kalusugan nung ating mga magsasaka. Kanina, doon sa opening mo, ito nakita mo, pero yun nga, mukhang merong kailangang i-polish doon sa pagsali membership environment. Ano? Can you balikan ko lang yung part na yon kasi tama kayo eh. Papaano yung mga magsasaka, bigyan natin sila ng ganitong tsansa, papaano nga kaya yun? Dahil una, kung ang isang farmers cooperative iilan lang ang miyembro. Halimbawa yung natural lang 20 katao, 'di ba ga? Siyempre, siguradong maliit lang ang pondo ng mga 'yan. Paano sila makaka-join dito sa ganitong klase ng health benefits o let's say for example do sa One Co-op Health? Kahit na sabihin nating 4,100 isang buwan 'yon. Sa sitwasyon sa ngayon, sa ngayon, ang sitwasyon ng ating mga magsasaka ay hindi pa kagaya ng pinapangarap natin. No? Mahinang-mahina ang kita ng magsasaka natin ngayon, lalo na yung magsasaka ng nyog, na katagal-tagal ng pinakikinabangan ng gobyerno, pero kung tratuhin naman, ay ang isang nyog ay 5 piso, pagkatapos bibilhin mo ng 50, 30. Di ba? So, paano naman mabubuhay magsasaka natin ng ganyan? Mukhang may pag-asa naman po habang kailangan mag-uusap-usap lang ang yung pong mga cooperative na meron tayong tinatawag na HMO or cooperative hospitals, and then yung PCA, yung Philippine Coconut Authority, plus yung Cooperative Development Authority. Dahilan na po na meron naman tayong tinatawag na Coconut Fund Industry Development Program. May pondo po yan. Hindi lang kakaunting pondo ang meron dyan. Billions po ang pondo dyan ng gobyerno. At pwede pong pag-usapan na paratingin ang mas malawak pang health service sa mga kooperatiba. At pwede naman through the assistance under the CFIDP ay i-engage ang tulong ng mga health providers na kooperatiba. Ito na ba yung... So, po yan at pwedeng maghanda ng mga guidelines later on and official issuances ayon sa mapapagdesisyonan po ng tatlong
importanteng entities na ito. Kung sa bagay. Pero dapat yung CIIF na yan, yung sa coconut na yan, yung mga magsasaka natin ng nyug, dapat meron na po silang nahihita ngayon eh. Kasi 2021 pa nung napirmahan yung Coconut Levy Act, kung di ako nagkakamali, dapat ito napapakinabangan na ng ating mga magsasaka dahil first year pa lamang dapat meron na kagad na trust fund na 10 billion para sa mga ito. Nasaan na ito? Dapat ay ang PCA. Di ba? Anyway, sorry, I'm barking on the wrong tree. I understand. Medyo magkatunog kasi yung PCA at CDA. Pero sana magkaroon ng katuparan ito. But somehow, doon sa mga kooperatiba... GM, Opo. meron na po tayong ginagawa, GM, na implementation. Actually, yung year 1 of implementation, that was 2022, 2022. ay meron na po tayong naipamigay sa mga pan po natin. 2022, meron na po tayong naipamigay na 250 million pesos para sa ating mga magsasaka sa implementation po ng CFIDP. At Yeah. merong iba't ibang ahensya ng gobyerno na merong tangan-tangan na pondo po. Kung hindi po tayo nagkakamali, that is 15 to 16 government agencies na nag-i-implement po ng CFIDP na tinatawag po. Ayun. So siguro i-monitor na lang po natin ito kung paano ini-implement. Pwede naman po tayong magbigay ng mga pangalan ng ahensya ng gobyerno kung Opo. sino-sino po ang nag-i-implement ng CFIDP. Kaya siguro, Chairman Em. Jerry, Baka yan ang dapat- pag-usapan natin sa susunod kasi well, yun na, 11 o'clock na ng gabi, ng umaga. So, CIDP. 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 Tama mo Coconut- yun, Deputy Administrator, CIDP? CFIDP po. Coconut CFIDP. Farmers. Sino po ang head dyan? Baka pwedeng bigyan nyo naman sa amin yung contact number para maimbitahan natin. Alam ko is mayroong magandang nangyayaring convergence, coordination, collaboration dyan para sa sektor ng ating mga magsasaka sa Nyoga. Kaya dapat ito ay makuha namin ni GM para good news ulit tayo. Kagaya ngayon, Correct. good news. Another good news na naman yan. Head implementer po nito lead implementer ay ang Philippine Coconut Authority under the leadership of Yusek Bernie Bruce. Yan. Ah, Si Yusek okay. Bernie, yan yung... Bernie Cruz. Sa imbita na lang ho namin para maipaliwanag para maging balita. So, GM, maraming salamat, Deputy Administrator Ray Elivaso. Mamayang hapon sa ating 5 to 6 na programa, APA Pilipinas, dun sa 3 radyo, sa 99.9 GVFM at saka sa Pampanga, Kasama ka ulit. yung DWGV AM station at saka sa DWWD Armed Forces Radio. Baka pag bakante ka, sama ka naman sa programa namin. Barkadan ulit tayo doon for another 1 hour. Mas maganda yon at may 3 radyong carrier tayo doon. Kung okay lang, Ray. Sige po, padala niyo lang po yung ating link at titingnan po natin kung paano papasok. So maraming Sige. salamat, Dep Ad Ray. Thank you. Parting statement na lang ho. Papasalamat po kami sa Cooperative Development Authority lalo sa programa po ito sa ating pong PMN Service Cooperative at sa Virtual Radio sa pagpapaunlak niyo po sa amin. Kulang pa yung mga balitang aking naibigay, ngunit tuloy-tuloy naman po tayong mag-uusap sa pamamagitan po ng mga kasamahan po natin sa media. So maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Thank you. Mga kaibigan, yan po ang napakasipag, napakadaling tawagan na si Deputy Administrator Ray Elivaso. So, GM, paalam na tayo. Yes, sir. Huwag ka mag-alala, Sir Ray. At pwede, kahit 1 linggo tayo din eh. Basta maibalita natin lahat ng magagandang balita para sa ating mga ka-co-op. Importante ho para sa kanila. Anyway, maraming salamat po sa ngalan po ng ating mga nakasama, sir. Dito sa MP Lands, kasama natin si si Engineer Joven Param. At ako naman po ang inyong lingkod, Ron Ramos po. Back to you, General, sir. Chairman. Thank you. Maraming salamat, GM. At pasalamatan lang natin yung mga nakikinig sa ating palatuntunan. Nandiyan dyan po si
Annette Tan galing sa Pampanga yan, si Olivia Canto, yung sweetheart mo, Ronnie. Ito ba yon si Opo, opo. Sister Olivia? Yes, 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 na sir, yes, sir. talagang palaging nakaantabay sa ating programa. So ngayon po ay isang makahulugan na programa uli ang ating naibigay sa ating mga tagapagsubaybay at kami naman ni GM ay pinagsisikapan ho namin na talagang mahanap, maimbitahan yung mga taong pwede ho makatulong para maging maganda ho ang takbo ng ating programa. At tayo po ay nakipag-ugnayan po sa iba't ibang ahensya po ng ating pamalaan. Kasama na po yung mga kooperatiba para ma-inspire yung ating mga nakikinig na pumasok po sa mundo ng kooperatiba, sa cooperative movement at maging inspirado sila na pasukin itong mundo na ito. Mga kaibigan, ako po si retired Brigadier General Jerry Zamudio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.